settle down po para makapagsimula na po tayo sa last workshop para sa hapong ito. Hindi ko na po papatagalin pa at papakilala ko na po ang ating next panelist. So, tatlo po ang role niya sa workshop na ito. As workshop director, panelist, at may lecture din po siya bukas. Salamat po, Sir Bongwin. Yeah. Yeah. Ang ating sunod na speaker, panelist, ang director ng Center for International Studies ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Siya ang may akda ng aklat na Translation and Revolution, a study of Jose Rizal's Guillermo Tell, na inilabas sa Ateneo de Manila University Press noong 2009, kung saan gumamit siya ng computational techniques upang isagawa ang unang pagsusuri sa pagsasalin ni Rizal ng dula ni Schiller. Bukod sa pagsulat ng mga sanaysay at pagninilay sa pagsasalin at teorya ng pagsasalin, siya ay isang tagasalin. Isinalin niya sa Pilipino ang mga akda ni na Karl Marx, Walter Benjamin, Pramoedia Ananta Tower, Tan Malaka, Tran Duc Tau, at iba pa. Isa siyang associate ng likhaan UP Institute of Creative Writing at affiliate sa UP Intelligent Systems Center. Ang ating kapita-pitagang workshop director, palakpakan natin si Dr. Ramon Guillermo. Sorry. Hindi yun intelligent systems, AI yung, hindi yun intelligence. Anyway, may issue ngayon sa UP. So maganda nga po sa ating lahat. I'm feeling in dahil dapat may ibang magbigay ng workshop ngayon. Bukas pa yung aking lecture dapat. Na medyo bukas i-discuss ko ay tungkol doon sa akda, o napakakilalang akda ni Walter Benjamin, yung The Task of the Translator, the Aufgabe des Übersetzers. Dahil noong 2023, parang centenaryo nun 1923, unang nailathala ang napaka-importanting sanaysay ni Walter Benjamin na yun tungkol sa pagkasalin. So yun ang i-discuss ko bukas. Sinasabi na sa German, ay dalawa ang pinaka-importanteng sanaysay tungkol sa, or theory, tungkol sa pagkasalin, yung kay Schleiermacher at yung kay Walter Benjamin. Yung dalawang pinaka, although yun nga, mahirap maintindihan yung dalawa na yun. Kaya bukas, itry namin ipaliwanag ng aking kasama na mag-discuss ng kay Schleiermacher at kay Walter Benjamin. Tapos, ngayon naman, ay sabi nga ni Anton, napaka-importante nito dahil sa USTN magkakaroon sila ng kumbaga conferential discussion na tungkol sa partly tungkol sa 180th anniversary ng 1844 manuscripts ni Karl Marx, sa November,
Okay, November yan. So pwede kayo, join kayo doon, ano? Sa UST. So ito ay, kumbaga, nagkataon lamang na ang i-discuss ko ay yung ganong klaseng teksto nga. At yung proyekto ng pagkasalin doon. Na siyempre, imposible na maabot na matapos ngayon taon. Ano? So, yung ating exercise ay magsisimula, gagawin natin bago tayo mag-lecture. Ano? So ang gusto ko lang gawin natin ay kumuha tayo ng piraso ng papel, tapos i-try natin i-translate ang isang sentence na ito, ano? Sa Filipino. Siguro, ano ba, meron tayong 7 minutes or 10 minutes para sa one sentence? Wala ka pa mahabang sentence nga, pero yan, so 10 minutes, sige. 10 minutes para mapag-isipan ninyo ang sentence na ito at ma-translate sa Filipino. English ito, English.
Importante experience. Experience. Hindi naman tayo maglalabas ng importante, we confronted this and we experienced this. No? So, yun naman point natin. Okay, so 10 minutes na, guys. Okay, so ang ating layunin naman dito ay hindi para magkaroon ng perfectong salin. Ang layunin natin ay maranasan ang pagkasalin ng ganitong klaseng pangusap mula kay Marx, sa salin sa Ingles. No? So ito ay galing sa Marx and Engels Collected Works, no? Na yung edition na online 2010. At meron pa tayong salitang Ingles na hindi maintindihan dito sa pangungusap na ito? Di ba lahat naman ng mga salita dyan ay maintindihan natin? Di ba?
Wala naman dyan partikular na mahirap na salita na mababanggit natin. Kaya lang, siguro ay mahirap bigyang hugis yung pangungusap, no? Sa isang banda. Tulad nga ng sinabi ni Annette kahapon, mahaba yung mga pangungusap sa German. At maraming mga koneksyon sa isa't isa, iba't ibang mga bahagi. Kaya medyo mahirap i-proseso. At makita mo yung pagkisikap ng English translator dito na mailapat doon. No. Ngayon, ang gagawin ko, o ginagagawin natin, ay hindi para maipakita ko sa inyo yung akin tapos ito yung tama. Ang gusto ko lang ipakita ay magkaroon tayo ng interaksyon ng ating mga salin. No? Interaksyon sa ating mga salin. Dahil yung mga salin ninyo, tiyak na may pinanggagalingan na yaman ng wika, no? May pinanggagalingan ng karanasan, ng pagproseso at pagsasalin. Kaya ang gusto kong mangyari ay matuto tayo mula sa isa't isa sa ganito. At naniniwala talaga ako na yung pagkasalin ng tuwiran at yung pagkasalin ng dituwiran, relay, ay maaaring matuto mula sa isa't isa. Maaaring magamit sa mga partikular na mga kombinasyon. Dulot na may realidad na kung maglulusad tayo ng maramihang salin, ay talagang marami sa mga ito, sa mga Europeyong teksto ay maging relay translation. Yan yung realidad natin. Kaya ang layunin ay magkaroon ng matalinong paraan ng pagtutulungan, no? Ng mga tuwiran, ng paraan, at mga dituwiran ng mga paraan. Dahil yun yung realidad ng ating buhay. So, babalikan ko muna itong teksto nito kung saan ito nanggaling para maipaliwanag ko lang yung konteksto. Yan. So, ito yung nilalaman ng ating kasama si Mario dito. So, meron tayong, yun nabanggit ko kanina, yung napaka-importanteng mga notebook ni Marx ng 1844, Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. Ito, the Economic and Philosophical Manuscripts of 1884. Ito yung parang kinikilala bilang isang klasiko. May debate, siyempre dyan, anong kaugnayan ito sa Das Kapital? Namakita niyo dyan, 1867, ang kanyang unang pagkakalathala. Maraming taon, pagkaraan ng pagkakasulat ng 1844 manuscripts. Kaya may mga debate ang mga scholar tungkol sa ugnayan ng mga ito. Kumbaga ito pa ay mga napag-iwan ng mga ideya na walang kinalaman na doon sa ideya niya sa mas political economic na mga pag-aaral niya, yung mga philosophical na mga ideya ba niya ay walang koneksyon doon sa mga pag-aaral sa ekonomiya ng lipunan. Ngayon, hindi tuwirang ibinibilang ang ating nabasa na teksto doon sa 1844 manuscripts. Ito ay kasama sa Paris notebooks pa, Pariser Hefte, yung Paris notebooks, na mga preliminaryong mga pag-aaral ng iba't ibang mga political mga political economists, At kasama dito si James Mill, na siya yung tatay ni, mas kilala niyo yung isa, John Stuart Mill, na siyempre maraming angal tungkol sa kanyang tatay at sa pagpapalaki sa kanya. Pero iba pang kwento yun. Pero si James Mill ay isang political economist din at nagsulat siya ng Elements of Political Economy na naging isang importanteng textbook at naka-impluwensya sa mga iba pang manunulat. 1821 ito, na ilathala sa English. Ngayon, meron siyang salin sa French, Éléments d'économie politique, na ito ay 1823, na ito yung binasa ni Marx. Dahil hindi pa siya masyadong marunong mag-English nung pinapag-aralan niya yung mga tekstong ito noong 1844. So yung kanyang pag-aaral kina Adam Smith, kina Ricardo, French translations, ng kanyang mga ginagamit. Yan. So, sana kahit paano meron itong connection sa discussion ni Professor Barbaza kanina, ilang try natin mag-connect sa ilang mga importante. Lalo na mamaya makita natin yung, I hope, magkaroon tayo ng ilang mga connection dito. So, ito ay, ngayon, particular pa doon sa Paris notebooks, merong comments on James Mill. Yun yung sinasabi ko. May libro si James Mill na Éléments d'économie politique, tapos ito ay gagawin ni Marx ng mga comments. At doon ang galing yung ating binasa kanina. At may sinasabi na dito, ito ay napaka-importante para sa pag-alam ng pag-unlad ng kaisipan. So ito yung mga
English at saka French editions ng ni James Mill, right? Ito yung commentary ni Marx sa sulat kamay. So, dito yung handwriting ng taong ito ay yun, no? I mean, only a few people in the world can actually read this handwriting. Ganyan, no? Ayan, so, ito, at least mabasa natin yung title. Yan. Ito, yan. Ayan, no? Ito nyo. Ayan, no? Kita nyo? Kahit paano ay, ayan, no? Yan, no? Mabasa nyo yan. Élément d'économie politique. Traduit par G. Parisot. Yan. So, yan, no? Mabasa yung 1821. Ito nyo yan. So, ito ay, sorry. So, kita nyo yan. Ito ay naghirap yung mga tao na mula doon sa mga tambak-tambak ng mga nakasulat na notebook ni Marx ay lipat ito at gawing isang at yun nga, may publish ang mga ito. Yan. So, ito ay nailathala doon sa Karl Marx complete collection. Mega ang tawag dito. Tapos ito yung kanyang pamagat. No? Yan, so ito yung kay Marx mismo. So, yan, so ito yung pinagalingan ng ating discuss. Ngayon, mamaya, tingnan natin kung ano ba talaga yung punot dulo ng lahat ng mga sinikap nating isalin kanina. Yan. So, balikan natin ulit, no? Yan. In my production, I would have objectified my individuality, its specific character, and therefore enjoyed not only an individual manifestation of my life during the activity. So he enjoyed this, no? The individual manifestation of his or her life, of how it manifests itself, becomes something that is external to us, right? But also when looking at the object, I would have the individual pleasure of knowing my personality to be objective, visible to the senses, and hence a power beyond all doubt. Sabihin ko, gawa ko itong bagay na ito. Itong bagay na ito, sinulat ko ito. Nariyan yung aking personality. No? Di ba parang ganyan yung kanyang sinasabi. So, okay. Kung natin yan. So, may effort ako na isalin ang mga ito. No? So, tignan natin ang effort. So, ang ating exercise, kumbaga, ay para ma-experience ninyo yung pagkasalin na ito mula sa Ingles. Tapos, ang i-discuss ko, yung aking effort na isalin mula German. No? Ang pangusap na ito. Sorry. So, maliit yung aking nagawa Pero, sorry. Yes. Yeah. Okay. Maganda dito yung German dito sa kaliwa. No? Tapos ito yung English. Kaya maganda yung English. You can actually see it, right? Yeah. So makita niyo yung Filipino translation ko. Sorry, can we read it? So ipagpalagay natin na nag-produce tayo bilang mga tao. Kaya hindi kasama yan sa ating introduction na yan. Ang bawat isa sa atin ipinagtibay ng dalawang ulit ang sarili at ang iba. So ito yung Filipino translation nung kanina. Nagkaanyong bagay sa aking produksyon ang aking sarili, ang kakanyahan nito, at sa gayoy ikinaligaya ko sa paggawa ang pagbuhos ng aking loob, tulad din ng pansariling kasiyahan, sa pagmamasid sa bagay na ito, ang aking pagkatao bilang nagkaanyong bagay na nababatid sa pandama, at sa gayoy nalalaman ko ito ng walang pag-aalinlangan bilang matayog na kapangyarihan. Diba? So, paano nangyari yun na naging ganito yung ating pagkasalin nun? Diba? Ngayon, mayroong mga paliwanag kung paano nangyari ang ganyang pagkasalin. No?
Kasi ang pasiyan natin ay ito yung English at saka yung German. So for example, yung English may salitang objectified. Paano yung objectified? Napaka-technical na kategorya. No? Pero sa German, ang term na ito ay Vergegenständlich. No? Yung Gegenstand, object. No? Vergegenständlichen, to make it into an object. No? So ang sinasabi nito ni Marx, ginawang bagay. Ginawang bagay. O nagkaanyo na bagay sa produksyon. Ang aking, ngayon, meron pa ritong ilang mga komplikadong mga termino para sa Western idea thought, ano? Individuality. Ano? Individuality. Yung halos katumbas ito sa German, Eigentümlichkeit. Yung individuality. So, ang problema yung individuality, Eigentümlichkeit, yung mga ganyan mga termino, parang mga technical na mga termino. Kapag tumingin ka doon sa German, kahit sa German. Pero ang tinutukoy lang talaga niyan ay ang sarili at ang kakanyahan ng sarili ito. No, kaya hindi natin kailangan masyadong, I'm not against individual o ano puman. No? Pero makita nyo, na sa German ay pwede tayo mag-shift sa mas pang-araw-araw na lingwahe sa ating pagkasalin. Ngayon, ang pinaka siguro striking para sa atin sa lahat ng efforts na ito, paano nangyari yung ikinaligaya ko sa paggawa ang pagbuhos ng aking loob? No, dito. So, napaka-idiomatic niyan sa Pilipino. Paano nangyari yan? Ngayon, tingnan natin sa kaliwa, dito sa English, individual manifestation of my life. How could individual manifestation of my life become pagbuhos ng aking loob? Dahil sa German, ito ay individuelle Lebensäußerung. No? Ngayon, paliwanag ko kung ano yung yan. Yes. So, sabi ni Annette, no? Kapag tayo magkasali, pwede tayo tumingin sa mga ano ba yung mga iba't ibang ibig sabihin ng mga salita. Diba? Yung kanilang mga etymology, for example. Ngayon, yung isang importanteng kategorya ay kay Marx ay Lebensäußerung. Ano? Ngayon, sa simpleng pakahulugan, Leben, life, buhay, Äußerung, expression. No? Bakit naging expression ng Äußerung? Dahil meron kang konsepto ng Außen at saka Innen. Ang Außen ay yung outer, Innen, yung inner. Ano? So may dalawa silang verb, veräußerlichen, sa English to externalize, verinnerlichen, internalize. Yung fair, ibig sabihin niyan, pinoprocess, ginagawa mong ganun. No? Sa German, yung prefix na yan na fair, ginagawa mong ganun ng isang bagay. So, ang Lebensveräußerung, ang ibig sabihin nun, or Lebensäußerung, ang ibig sabihin nun, ay yung paglalabas ng iyong buhay para ang mangyari ay maging Gegenstand, maging object. Ibig sabihin nun, Vergegenständlichen, maging Gegenstand, maging bagay. Ngayon, so bilang mula sa isang malayang perspektiba ng pagkasali, pwedeng marami tayong ibang pwedeng gawin yan sa Pilipino. Di ba? Pero sabihin, ekspresyon ng buhay ang iyong produksyon. Di ba? Pwede sabihin, pwede ko na actually sabihin, pagbuhos ng aking buhay. Very literal, no? Pero para sa ating idiomatikong paggamit, ang pagbuhos ng loob ay katumbas ng pagbuhos ng buhay. Di ba? Sa Filipino. Kaya itong pagbuhos at ng loob natin, papalabas. No? Sinasabi natin minsan, pagbuhos yan ng lakas natin, pagbuhos ng pawis, pagbuhos ng dugo, pagbuhos ng buhay.
itong bagay nito. At sa ganitong pagbubuhos natin sa produksyon, no, ay nagkakaanyong bagay yung ating ibinubuhos. Di ba? Hindi naman kayo pwedeng manalo sa Olympics ano, kapag hindi kayo nagbuhos ng napakaraming lakas, pawis at buhay, ano, at nagkakaroon ng anyo ang ganong klaseng pagbuhos mo ng iyong loob. No? Nasabi, buong pagbuhos ng kalooban. Di ba? Sinasabi natin. Kapag talagang wala nang itinitira pa doon sa ating binubuhos, lahat ay ating ibinibigay sa isang bagay. No? So, yun yung siguro yung pinakaseryosong aspekto ng transformasyon dito. Mula sa isang napaka-technical, kumbaga sa English, na ideya na externalization o manifestation of life, ay pwede mong gawing pang-araw-araw na pananalita natin ang isang... At sa katunayan, sa German naman, di ba? Lebensäußerung ay pang-araw-araw na ideya. Wala namang espesyal sa Lebensäußerung. Kasi, nakakatakot, masyadong technical. Hindi ganon, no? Yun ay simpleng pagsasanib lamang ng mga salita sa German. Ngayon, yung isa pang pwede natin sabihin na bakit ang hirap naman ng individuality. Ang hirap naman isalin ng ano ba to? Individuality, Persönlichkeit, isa pa, personality. Nandun din yan, no? Persönlichkeit, Individualität, Eigentumlichkeit. Yung Eigentumlichkeit, kumbaga, yung Eigen, that is what is specific to you, no? It's like individuality. But if you look at yung, halimbawa, graph of usage sa Google Books ng mga terms na ito, in German, right? Kita nyo, ay, kamakailan din lang naman na lumitaw sa German ang mga terminong yan. No? Yung Persönlichkeit, Individualität, Eigentumlichkeit, nung panahon ni Marx, doon naging ginagamit. Doon lumitaw ang paggamit ng matindi. Ang point po ko lang dito, may mga nagsasabi kasi, hindi natin masasabi ng individuality sa personality dahil mga Pilipino hindi individualistic. Ano? Look, para sa Germans, it's also a historical fact of modernity. Ano? Na dumaan sila sa isang process na unti-unti ay meron palang individual. Hindi lang pa nga ng mga Germans ang individuality mula sa individuality sa French. Not directly from German, no? Kundi mula sa French. Then medyo nanguna ang French sa pag-revolutionize na political and ideological languages kaysa sa mga German. Tingnan naman natin itong Lebensäußerung sa German history. Yeah, so kita nyo, kung dito makita nyo yung peak, isang peak ng 19th century ay 1850-60. Panahon ni Marx, when he was writing, you see, ang peak na paggamit ng Lebensäußerung. Siyempre, dumami pa dito sa susunod na bahagi, Pero makita nyo na pati ang Lebensäußerung ay may kasaysayan sa kanilang lingwahe. At siguro, naging mas laganap ang paggamit ito, kaugnay na rin ni Marx, no? Dahil nga sa kanyang pag-develop ng kategorya na ito. So, sinasabi ko lamang ang mga bagay na ito para makita natin na, kung sabihin natin na, na ang hihirap isalin naman itong individuality, mapapatigil na ako. Hindi ganun yon. Dahil yung mga German mismo, kahit na panahon na ito, mapapatigil din sila. Dahil bagong mga kategorya. Ngayon, so, tingin ko naman ay kahit hindi natin sinalin ng direkto individualidad, personalidad, tingin ko ay uubra naman tayo sa ganitong paggamit ng sarili. Ang paggamit natin ng sarili. Ngayon, may iba pang bahagi, itong naipapakita ko pa, i-develop tayo ng ating translation. So, itong first decisions natin will reflect in the coming parts. Dahil ang isang importante sa translation, consistency. Kung meron tayong mga decision na ginawa, although, meron ding style na inconsistency. Kumbaga, may style na inconsistency, may style na consistency. Pero, at least in this case, dahil ito ay isang scientific text, generally, na more or less, pagka may scientific treatises, meron kang terminological consistency, generally.
So, yun yung isang problema sa scientific text. Kailangan may terminological consistency tayo. Yan, so next part, ditong ating translation. Yan. Ay, isa ko yung Filipino. So, nakita niyo isa ay natutuwa siya na naibuhos niya, no, yung kanyang loob. Sa iyong kaligayahan o sa iyong paggamit ng aking produkto, ay meron akong nadaramang kaligayahan. So, gumawa ka ng produkto, apparently, bibigay mo sa ibang tao. No? At maging pagkamalay, ano? Nagkakaroon ako ng kaligayahan at pagkamalay na nakatugon ako sa pamamagitan ng aking paggawa sa pangangailangan ng tao. No? Sa pangangailangan ng tao. Ibig sabihin, dito, ang kaharap kong tao, din ako, ay may pangangailangan ang taong ito. Kaya ang gagawin ko, gagawa ako at makakatugon ako doon sa pangangailangan na yun. Ang tao ay isang umiiral na nangangailangan o laging nangangailangan. Yan, so, at sa gayoy, ano sabi niya, sa pamamagitan ng paggawa, sa pangangailangan ng tao, at sa gayoy, nagkaanyong bagay ang pagkatao at nakalikha dulot nito ng naangkop na bagay para sa pangangailangan ng ibang pagkatao. So dito, pumapasok yung pagkatao. A very strange Tagalog idea. Ano? Kumbaga, kung tingnan nyo dito sa German o dito sa English, having satisfied a human need by work, that is of having objectified man's essential nature, and of thus, having thus created an object corresponding to the need of another man's essential nature. So, imbis na patali tayo sa English na essential nature of man or women, yun ay pagkatao. Di ba? Yun ay pagkatao. At yung, kasi itong menschliches Bedürfnis, no? Dito sa German. Menschliches Bedürfnis, pangangailangan ng tao. Ibig sabihin niya. Ang Mensch ay walang gender na. Hindi yan man. No? Ang Mensch ay lahat ng tao. In this way, wala sa English na ganyan eh. Sa English, man, gagamitin nila. No? Pero ang German, meron silang Mensch. At yung Mensch ay neutral. Man or woman. Kaya, malapit na sa pagkatao. Ang pagkatao ay walang kinikilala na kasarian. So, makikita niyo rito, yung itong genus, kaligayahan, ang Gebrauch, paggamit. No? So, meron siyang genus o kaligayahan na may pang nakagamit ng kanyang ginawa, ng kanyang nilikha, na nakatugon siya. Yung pangangailangan ay parang isang bagay na tumatawag sa kanya. No? May taong nangangailangan. At kapag natugunan ko ang pangangailangan na yon, naliligayahan ako. Naliligayahan ako sa pagtugon sa pangangailangan na yon. So, ang isang napaka-radical na choice natin dito ay yung mga ideya katulad ng menschlichen Wesen sa German, na sabihin niyan ay man's essential nature sa English, ay iniwasan natin. Ang menschlichen Wesen ay ang ating pagkatao. Wesen, ang ibig sabihin niyan ay esensya. Di ba? Esensya. Or sa English, essence. No? Dito ba essence ba? Yeah, essential nature. Essence, ano? So, ano? Kung isahin natin, pwedeng the essence of our humanity o ang esensya ng ating pagkatao. Pero superfluous ang esensya ng pagkatao. Ilagay mo na lang pagkatao. Di ba? So ang problema doon, kailangan nating iproseso itong mga bagay na ito para unti-unti na maging mas may hugis yung ating salin, no? Yan. So, dito endless. konti lang itong ating titingnan na yan. Sorry. So, yan, okay. Next part. Yan. At para sa iyo'y, yung kausap niya, no? Na tinugunan niya. Para sa iyo'y, naging tagapamagitan ako sa iyo at iyong pagkatao. Ibig sabihin, nakapagpatuloy siya sa kanyang pag-iral bilang tao dahil sa iyo. Halimbawa, gutom siya. So, imbis na ito yung kanyang, kumbaga, yung kanyang pag-iral bilang tao sa kabuuan, ay natutugunan ng pagkain.
At itong pagkain na ito ay tumatayong tagapamagitan ng kanyang individualidad, no? At yung kanyang pagiging bahagi ng ating pagkatao. So, at para sa iyo, naging tagapamagitan ako sa iyo at iyong pagkatao. Sa gayoy nalaman at naramdaman mo mismo, ako, bilang bumubuo ng iyong sariling pagkatao, dahil kinain mo yung aking nahandog sa iyo, no? At bilang kinakailangang bahagi ng iyong sarili mismo. No? Kasi kailangan natin ng isa't isa. Di ba? Para tayo ay patuloy na umiral. Di ba? At sa gayoy, nalalaman kong napagtitibay ako sa iyong kaisipan tulad ng sa iyong pag-ibig. No? So dito ay mapasok ang pag-ibig. No? Na dito sa produksyon ng mga tao para sa isa't isa, para matugunan nila ang pangangailangan ng isa't isa, ay nagiging bahagi tayo ng pagkatao ng isa't isa. Dahil yung ating kalooban na binuhos natin ay nagiging bahagi ngayon ng ibang tao. At yung kalooban na ibinuhos nila ay nagiging bahagi natin. At tayo, tapos parang ang damdamin natin, kailangan na natin ng isa't isa. Kung gayon, sabi niya, napapagtibay ako, sa iyong kaisipan tulad ng sa iyong pag-ibig. No? So dito ay baka pwedeng pagmamahal, pero Liebe ang sinasabi, pero Liebe, pwede pagmamahal yun, di ba? Liebe, no, kay Marx, Liebe, no? Nandun sa pag-ibig, no? Yung natin, bilang pagmamahalan natin sa ganitong produksyon para sa isa't isa. Ngayon makita nyo dito, meron ditong mga ilang technical na terminolohiya, katulad ng sa German, Gattung, no? Which in English is species. Na ang usual translation, species being, man, you and your species being, your humanity, that is your species being. Sa German, yung Gattung, ang term na yan, Gattung, no? Ngayon, tawag dito, ito ay wag na natin gamitin. Gamitin natin ay pagkatao ulit. No? Pagkatao ulit. No? Dahil pasok naman yung pagkatao rito. Tagapapagitan ako sa iyo at ng iyong pagkatao. No? Hindi na kailangan mediator between you and the species. Ilagay ko niya species. Baka hindi maintindihan ng ating nagbabasa. Of course, usually ang magbabasa naman ito ay mga tulad ninyo. No? Pero parang hindi na kailangan sa palagay ko na pumasok na tayo sa mga species, sa mga ganyan. Simplehan natin, gamitin natin ang pagkatao. No? Ito na yung last part ng ating section. Ayan. So sa German, in meiner individuellen Lebensäußerung unmittelbar deine Lebensäußerung geschaffen zu haben, also in meiner individuellen Tätigkeit unmittelbar mein wahres Wesen, mein menschliches, mein Gemeinwesen bestätigt und verwirklicht zu haben. Ito napaka-interesting ng German part na ito dahil meron siyang verwirklicht. Ang term na yan, Verwirklichung, that is katuparan. Ang naisa katuparan. So sa Pilipino, sa pagbuhos ng aking loob, nakakamit din ang pagbuhos ng iyong loob. Sa gayo'y tuwirang napagtibay at naisa katuparan ng aking sariling pagkilos, ang aking napagtibay at naisa katuparan ng aking sariling pagkilos, ang aking tunay na talaga ng aking pagkatao. So naisa katuparan ito. No? So sa inyong ugnayan sa isa't isa ay naisa sa katuparan ninyo ang inyong tunay na pagkatao. So ito yung sa English naman makita nyo parang yung English Therefore, in my individual activity, I would have directly confirmed and realized my true nature, my human nature, my communal nature. It doesn't seem to affect us as yung Filipino translation. Na nasa isa katuparan ng aking sariling pagkilos, ang aking tunay na pagkatalaga, ang aking pagkat. Ngayon, of course, si Momok ay mayroong pwedeng question dyan. Bakit yung salin ng Gemeinwesen ay pagka-talaga? Yun yung Gemeinwesen. Nasa English ay, communal nature? Mein Gemeinwesen,
may common nature. Common nature. Gemein is common. Wesen is essence. The common essence. Ano? So yung common essence na ito ay naisakatuparan ng dalawang ito na tao. Ngayon, bakit pagkatalaga ako? Kasi parang I'm not translating, I was not translating that part. I was translating Wahres Wesen, tunay na pagkatalaga. Wahres Wesen, ito. Wahres Wesen, yung tunay na pagkatalaga. No? Yan. Wahres Wesen or true nature. True nature. Tunay na. Ito talaga ay, dahil, ano yung ating isasalin dito? No? Kapag Wahres Wesen, na tuwiran na English, no? Ang aking tunay na kalikasan, ang aking tunay na esensya, pwede yan, no? Kaya kontrobersyal ang paggamit dito ng pagka talaga. No? Dahil, ang ibig sabihin lamang ng pagka, yung talagang pagka mo. Ano? Yung pagka, yung talagang pagka, ano? Kumbaga, nakuha di ba yun? Na, hindi yung pagka talaga, yung pagka-assign mo, di ba? Naitalaga ako sa ganyan. May connection doon. Sa naitalaga ako doon. Pero yung tunay mong esensya, ay yung pagka mo, na talaga. No? Although dahil wala tayong term para i-express ng tuwiran yung ganong klaseng being. No? Being. Tulad nga na sabi nga ni Momo kanina, wala tayong sein. Of course, Wesen is connected to sein. No? Also, sein. So, ano ngayon yung tunay na pag-iral natin? Pwede ko sabi, tunay na pag-iral. Ano? Pwede rin, no? Oh. Pero yung sa aking choice lang ay baka pwede natin eksperimento ang tunay na, kasi ang sinasabi ko yung pagka natin, no? Pero ano yung tunay na pagka natin? Hindi yung pagka talaga. So, yun naman ay isang experiment, no? Makita natin dito sa thinking na ito. So, ang isang mahalagang bagay dito ay yung sinasabing confirmed and realized, ano, sa English. Kapag tinignan natin yung Verwirklichung sa German, yun ay maisakatuparan. Magkaroon tayo ng katuparan sa daigdig. Magkaroon ng katuparan bilang tao. Diba? So parang yung technical aspect ng confirmation, parang hindi ganun ka-swak. Ano? Or realized, no? That thing. So, doon sa ating Filipino translation ng section 7, nakukuha mo natin yung gusto sabihin ni Marx? Tungkol sa produksyon, tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pagsasakatuparan natin ng ugnayan natin, isa't isa sa pamamagitan ng produksyon. Yan. So, ito yung kanya parang isang diagrammatization. Makita natin. So, sa ating ugnayan sa isa't isa, kinikilala natin ng isa't isa bilang mga taong may pangangailangan. No? May bedürfnis. Bedürfnis ay pangangailangan. No? Minsan, ang bedürfnis na ito ay emergency. Di ba, mayroong sakuna. Kailangan niya ng tulong. Isang klaseng pangangailangan yun. Isang taong nagugutom. No? Nauuhaw. Isang taong, kapag narinig natin yun, ay si A, gagawa siya ng paraan, no? Papasok siya sa gawaing produksyon, no? It's number 1, no? So, ikaliligaya ni A yung kanyang pag-produce. So, this is the opposite of alienated labor. Na, ayoko na naman, ano, masok sa opisina. Di ba? Nakatamad, ganyan, no? Yan, di ba? Yan. Pero ito yung ikinaliligaya niya yung kanyang paggawa. Sabi niya, no? Dahil, nakikilala niya yung kanyang sarili sa kanyang produkto. Gumagawa na naman ng tula si ganito. Gumagawa na naman ng kwento si ganito. Ano? Bahagi na ekspresyon ng kanyang buhay ang kanyang ginagawa. Lebensäußerung, no? Ngayon, ang importante, may tatanggap ba nitong ginawa mo? So, kapag tinanggap ni B, yung ikinaliligaya ni A, no? Ikinaliligaya ni A pala, ang pagtugon niya sa pangangailangan ni B. Kapag tinanggap ni B, yung gawa ni A. So, halimbawa, umuwi kayo sa bahay ninyo, yung nanay ninyo,
ng masarap na pansit, no? Tapos sabi niya, ito, may pansit. Ayan. Naghirapan ko lutuin yan. Yung pansit na yan, no? Sabi ni Mario, ayoko na, kumain na ako ng Jollibee. Sabi ni Mario. Eh, malulungkot yung nanay niya. Diba? Pero pag kinain ni Mario yung pansit na yun, nagdiba ang nanay niya, tutuwa yung nanay niya, di ba? Tutuwa yung nanay niya, di ba? So, nakakamit ni A ang kanyang pagsasakatuparan, no? Sa puso at isipan ni B. No, dahil yun nga, pagkapag kinain ni Mario yung pansit ng nanay niya, pag-ibig yun, pagmamahal, di ba? So, anong nangyari dito, ang ekspresyon ng buhay ni A ay ekspresyon din ng buhay ni B. Pareho ang ekspresyon. Nagkakaroon kayo ng isang pag-uusap, pag-uugnay dito. Ayan. So, dito, ang produkto ni A ay tumutugon sa pangangailangan ni B. So, meron ding mas malalim pa itong pinanggagalingan, no? At ito ay alam din ni Professor Barbasa, no? Ito ay galing kay Father Bert Alejo sa kanyang libro tungkol sa loob. Sabi ni Bert Alejo, sa produksyon to sa ganitong pagloloob ko sa mga bagay, nakasalalay rin ang aking pasasalamat at kuminsan ay ang pagkilala sa halaga ng isang kaloob o ng isang pamana. Alam mo na ang handog niyang gulay na kanyang pinagpaguran ay kabahagi ng kanyang sarili. At ang pagtanggi ko sa handog na yon ay pagtanggi ko na sa kanya. So kung tinanggap niya, pagtanggap din yan sa kanya, no? No? Ayan, no? Kaya, ito, gayon din, ang pagtanggap ko at pagpapasalamat, ang pag-iingat ko sa bagay na iyon, yung paghahabilin, no? Paghahabilin ng bagay na yun sa iyo, sa matagal na panahon ay katapatan ko rin sa kanyang handog. So, ito nyo, kahit sa ating tradisyonal na pag-iisip na nais na ilatag ni Bert Alejo dito, ay parang kumukoneka tayo sa German, di ba? Sa kanyang kaisipan, kumukoneka tayo sa German ni Marx noong 1842. Lebensäußerung, ang pagpapasok ng kalooban ng tao sa kanyang ginagawa. May binibigay niya sa iba, at kapag binigay niya sa iba, naliligayahan at nasisiyahan siya. Nakakamit ng bawat isa ang katuparan. Di ba? Katuparan. So, ito ay isang eksperimento. Nakita niyo yung mga posibilidad ng pagkasalin sa isang masasabi natin parang napaka-forbidding na author katulad ni Marx, ano? Paano ba isasalin? Di ba? Yung sentence kanina, no? Paano kung magkasalin kayo ng 2,000 pages na ganyan? Tulad ng ginagawa, hindi ko kung gawin, di ba? Mga capital, no? It's like thousands of pages, no? Of that. Di ba? So, ba naman nakakahilo, no? Actually, nakakabaliw nga, ano? Yung ganong klase. Nakakabaliw nga. Pero yung Zinod site, mas mahirap pa yan, man. Good luck sa atin, ano? Momo. So yun yung ating mga siguro ilang makukuha, no, mula dito. At kapag ito ay nailapat natin ng ganitong klaseng mga estilo, kahit sa ating mga relay translation, ay lalo pang maintindihan ng mga tao yung ating gustong sabihin. Na hindi nawawala, no, sa akin, hindi nawawala yung katapatan. Yung katapatan. Dahil, maaaring sabihin ng iba, bakit ang Lebensäußerung ay naging pagbuhos ng loob? What the hell, no? Layo. Sabihin nila, magkaibang kultura yan. Hindi pwede. Pero tama nga, pagka lumayo ka, doon ka pwedeng makalapit doon sa original na yun. Kasi ginamit natin ay manifestasyon ng buhay, no? Na tila walang sistematikong ugnayan doon sa buong ideya. Kaya yung aking thesis dito ay basically si Marx ay isang fundamentally ethical thinker. Ito yung ethical substratum ng political economy. No? Na without this ethical substratum, yung political economy vanishes. No? Yung science. This ethics is the basis of that science. Right? Okay, so maraming salamat. Dadako po
po tayo ngayon sa question and answer po. Meron pa po tayong actually 30 minutes po. So